So this is the front of our box. Yung side art niya. Tapos yung likod ng box. Ayan. Ito yung kabilang gilid. So tara, open natin. Ayan o, dahan-dahan. Ang ganda nung inner box niya guys. Ang ganda. Ayan o. Shining and shimmering yung box. Ayan. Voltes 5 Legacy Mech. Ayan yung mga accessories niya. Yung diecast parts. And of course, another weapon. So meron tayo ditong QR. If you have any questions to YOLO Park or any after sale service, you can message them here. Of course, nandito rin yung ating manual, yung assembly manual natin, kung paano natin siya assemblein. Ayan, check natin yung loob. Assembly natin. Let's vault in! We have two small batteries here. Ayan. Ito yung ating head ng Voltes 5. So ayan, ilalagay natin yung battery. And ayun nga pala guys, swerte tayo kasi yung sa atin merong battery. Kasi yung mga ibang nakabili na nakikita ko online, walang battery yung sa kanila. Tara, lagay na natin. Ayan. So guys, we have 3 lighting mode dun sa head ni Voltes 5. So ito yung switch natin, yung Voltes Bazooka. The standby mode. The flashing mode. And the breathing mode. So here's the inner upper part. Voltes part. This is made from die-cast. Ito naman yung waist part niya. Ayan. Die-cast din yan guys. Ayan. So here's the shoulder. Yung joint part tsaka yung loob niya, yung inner part is die-cast. Even the arms, yan, die-cast yung loob niyan. Pati yung connection niyan ng joints. Yan, kinakabit ko. Ito naman yung thigh and legs niya. Yung knee at saka yung lower leg yan is made from die-cast din guys. Tsaka yung loob ng thigh part niya is die-cast as well. So ito sa kanyang paa or the Voltlander, yung ilalim ng Voltlander is die-cast. Pati yung nasa loob is die-cast part as well. Itong knee cover made from die-cast din. Ayan. Mabigat siya. So finally, we assembled our Voltes 5 Legacy. Sadly to say, wala siyang vault out pero ayos lang naman. And is a little bit heavy dahil sa die-cast na rin. And let's proceed with the our Voltes 5 sa articulation, extra accessories and weapons,
and of course a height comparison with other action figures. We have two ultra electromagnetic top here. Ayan. Tapos yung ilalim. Actually, may nilalagay pa tayo dyan. Ayan. Yan yung sa ultra electromagnetic whip. Ganito siya. Kasi yung dulot ng ultra electromagnetic whip is tatanggal. Ito yung whip natin. Ayan. Tanggalin natin yung dulo. Ilagay natin yung top. And second, here's our chain knuckles. Ayan, gawa siya sa totoong chain. Then, yung ibang part is plastic na. Sobrang gaan na part ng plastic. Pero ang ganda ng paint application. Ng weathering effect, ang ganda. Third is our Voltas Bazooka. Gaya ginawa ko kanina, ito rin yung switch ng ating lighting eye mode ng ating Voltas 5. Ayan. Our fourth accessories or weapon is the knuckle missiles, or from the OG Voltas 5, it's finger missiles. Ayan. Actually, lalagay mo siya dito sa kamay, tatanggalin mo yan, tapos ikakabit mo. And guys, nakalimutan ko sabihin na yung fingers nga pala ni Voltas 5 Legacy is articulated din. Of course, finally but not least, our laser sword. Ayan, yung panapos ni Voltas 5 talaga. Ayan. Ganda ng weathering effect, kung makikita nyo. Ayan, yung design ng blade. Ano talaga, Cybertronic, parang ganun yung dating. Ang ganda niya. And for our height comparison, here's side by side with our Star Wars The Black Series Anakin Skywalker from Revenge of the Sith and SH Figuarts Dragon Ball Daima Adult Vegeta. Here's another height comparison with Bandai 144 scale RX-782 Gundam and Blockis Saint Seiya. And lastly, height comparison on the left with our Banpresto Grandista Gear 5th Luffy, and on the right is Dasen model Kishin Doji Zenki. And that's our height comparison, and let's have some quick action pose for our Voltas 5 figure. So for my overall review for our YOLO Park AMK Pro Series Voltas 5 Legacy, ang masasabi ko lang talaga, sobrang sulit niya compare sa standard version. Talagang overall, talagang sulit, and bang for the buck talaga siya. So yung full details niya talaga, yung
glossy metallic paint, yung paint application nun, yung paneling lines, yung weathering effects, yung extra weapon na accessories, yung lighting eye mode niya, everything. Talagang sobrang marirecommend ko siyang bilhin. Pero kung budget wise, of course, go for the standard. Pero kung kaya nyo talaga bilhin na to, mag-upgrade na kayo dito. Much better talaga siya. So yun lang for a quick review. Overall, ang ganda niya. Upscaled version siya ng SMP. And thank you for watching, guys. See you on the next video.